At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, Narito ako. at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya roong handog na susunugan sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga, at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanong niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, Maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaac na kanyang anak, at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko. at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugan? at sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, Narito ako. at sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang isang tupang lalaki, sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pamaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na susunugan na inihalili sa kanyang anak. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon, ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, Sa aking sarili ay sumumpa ko, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Nasa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparon sa Beersheba, at tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Hasam kanyang panganay, at si Bas na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlef, at si Bethuel. At naging anak ni Bethuel si Rebecca. ang 8 ito ay naging anak ni Milka kay Nahor na kapatid ni Abraham, at ipinanganak din naman sa kanyang babae na tinatawag na Reuma, si Tiba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.